Isinumite na ng Office of the Solicitor General ang motion for reconsideration ng COMELEC sa desisyon ng Korte Suprema na ipatupad na ang pag-iimprenta ng voters receipt. Git ng Solicitor General, hindi na raw kailangan ng voters receipt dahil ang mismong balota na ang pinakamatibay na ebidensya ng boto ng isang botante. Bukod dyan, may on-screen verification naman daw kung saan makikita ng botante ang mga binoto niya sa loob ng 15 segundo. Sa pag-iimprenta ng resibo, may 20% daw na tsansa ng paper jam dahil hindi nakaprograma ang mga makina na mag-issue ng resibo. Kaya maaring higit pa raw sa sinasabi ng COMELEC na 10 oras ang madadagdag sa oras ng pagboto. Kung si dating COMELEC Chairman Sixto Brillantes ang tatanungin, talagang gahol na sa oras ang COMELEC para maipatupad ng maayos ang pag-iimprenta ng voters receipt. Kaya mungkahi niya, sundan natin ang Korte Suprema kung talagang kailangan ng resibo. Pero hindi na ngayon, eleksyon. Next na, sa susunod. Pagpapaliban naman ng eleksyon, ang nakikitang remedyo ni Attorney Romulo Macalintal, isang election lawyer. Naniniwala siyang ang di inaasahang utos ng Korte Suprema ay pasok sa mga rasong nakasaad sa Omnibus Election Code para maipagpaliban ng COMELEC ang eleksyon. Pag sinabi ng COMELEC na hindi kami handa, kahit na anong sabihin ng Korte Suprema, kahit anong sabihin ng Kongreso, ayan ay wala pa rin, hindi pa rin natin mapipilit ang COMELEC na ipagpatuloy ang halalan. Pero para kay dating COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal, ano man ang mangyari, dapat yakin ng COMELEC na matutuloy ang eleksyon at magawa ito sa maayos na paraan. Pwede naman daw magdagdag ng tauhan para makatulong na mapabilis ang trabaho. At ang mga Board of Election Inspectors, simulan na agad ang retraining. And dapat yung mindset dyan is kakayanin natin to. Kasi if you entertain other options na a delay or postpone or whatever other options, mawala na yung focus mo, mawala na yung sense of urgency. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.